Kaya tayo mamuhay tayo para kay Kristo. Salamat po at marami pong tao ngayon, ang hinahanap nila, yung simbahan malapit sa kanila. Maraming tao, nasiran mo ng gospel, sabi na, bagong simbahan naman yan. Dito lang kami, malapit sa amin. Kaysa pupunta pa kami ng sentro. Tandaan nyo po, maghanap kayo ng simbahan na ang itinuturo ang Biblia, na ang sentro ng kaligtasan ay kay Kristo. Kaya dapat po, ang isipan natin sa umagang ito ay ituon natin sa Panginoon. At tinatawagan ko po si Tay Willie para sa ating opening prayer. Tay Will? Hiniling ko po ang bawat siya na tayo po ay tumayo, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Nanain po tayo, dakilang Ama, Diyos na mga bagay na pinakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito dahil po sa inyong biyaya, ay kami po ay narito sa iyong bahay Panambahan. Sa oras po ito, Panginoon, hiniling po namin na ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa bawat sa amin. Humingi po kami, Panginoon, na dagdag ng karunungan upang maunawaan po namin ang aming pag-aaral sa araw natin. Hiling namin, Panginoon, sa oras na ito ang paglilinis sa puso ng bawat isa sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Hari naman, Panginoon, sa gagawin ng pagsamba ay maging karapat dapat po kami sa iyong harapan sa buong maghapong ito. Hiling po namin, Panginoon, ang wisdom sa amin. 5. For our gospel came not unto you in your word only. O di lang po talaga narinig natin, but also in power and in the Holy Ghost, in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. May kapangyarihan pala tayo. Verse 6, and ye become, ano daw? Okay. Receive. Okay. Habang nagbabasa kayo, na-underline ko yung mga nakalimutan ko. Verse 7, so that ye were, ano daw? Examples to all that believed in Macedonia and Achaia. Siguro sa atin, hanggang Sursugon, hanggang Naga. Okay, so verse 8, for from you, okay. Oh, nagsalita kayo. Achaia, but also in every yung God word spread abroad, so that we need to speak anything. Pwede kayo magturo. Bata, may dumating kayong bisita, pagsalitaan nyo tungkol sa Panginoon, hindi sa chismis. Next, verse 9, for they show us the manner of entering, and we had unto you, and how ye turn to God from idols to serve the living God. Yun po ang magiging ano natin hanggang sa next December. Ito tayo, titingnan natin dito ang ating magagawa. Verse 10 last, sabay-sabay. And for His heaven, whom He raised from dead, and with Jesus Christ, which delivered us from the wrath to come. Sa umagang ito po ay dadalhin natin, pag-uusapan natin, the clarity o ang kalinawan. Not just word only, na nag-Lusul winning ka, basta makwento mo lang, sabi nga kanina sa school, basta masabi mo lang na na-experience mo, kaya ka naligtas. Hindi ganun ang salita ng Diyos sa kaligtasan. The clarity, not just word only, of God's great or grace work. Yung grasya ng ginawa ng Diyos sa buhay nyo at buhay ko. Sa simbahang ito. Sa simbahang pinanggalingan nyo, kung kayo galing sa ibang simbahan, ano ang purpose ng Diyos? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat sa mga ibinalik nyo rito sa amin na safe and sound. Salamat po sa mga nanatili dito, sa mga pagpapala, sa mga bago natanggap namin. Panginoon, na kung hindi man po sa iyong kaawaan at habag, matagal na po siguro kaming wala na. Pero salamat, Panginoon, ikaw ay maawain, pagpatawad, at kami po ay minahal mula pa nung kami ay hindi pa nasa sapunan pa lang ng aming mga tiyan ng aming mga nanay. Minahal nyo na po kami. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti nyo po sa taong ito na pinadalo po kami. Hataran nga, Panginoon, mamaya sa aming planning, bumalik ang iba para makasali o ano man ang mayaambag nila, ay makita nila ang pananaw na kung ano ang magagawa namin sa buong taong ito para sa kalwalhatian ng pangalan mo, at hindi para magpayabangan kami, hindi pangpasikatan kami, magpadamihan kami ng kung ano ang nagawa namin, kundi mapakilala namin sa mga tao na kayo ay mayroong ginawang malaki na bahagi sa buhay namin,
kaya kami naglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nandiyan po ba si engineer dyan sa loob? Nagpipito madalas, baka may mga ibang nakabukas dyan. Okay? Now, at least 3 things nagtitingnan natin dito from verse 1 to 4. Lagay niyo na po ninyo. Gusto niyo sulat at bahala kayo mag-review mamaya sa bahay ninyo. From verse 1 to 4, the evidence of God's grace. Tingnan po natin. Bakit naman pa sila sabing ebidensya ng God's grace? Tingnan po dito sa verse 2, 3, and 4. Diba? Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lagi yan po, making mention in our prayers. Remembering without ceasing, kasi po kung tayo lang sa ating mga sarili, at hindi tayo binigyan ng Diyos, hindi tayo binigyan ng Diyos ng pakikipag-concern, pag-pray sa isa't isa, pagbubuhat sa kanila na nahihirapan. Tayo po ay, kung wala ang biyaya ng Diyos, anong pakialam natin sa mga kapatid natin ito? Bakit natin pag-pray si Brother Manny na may naoperahan yan? Bakit ano ba natin siya? Hindi naman eh. Pero dahil sa grasya ng Diyos, we mention each one of us in prayer. Amen? Yun po ang isa dyan. Number 2, from verse 5. Look at verse 5. Sabi doon, for our gospel came not only unto you in word only. Basahin niyo po yan. Sa Tagalog ay hindi lang yung, sabi dyan, salita lamang, kundi, ano daw? Sa kapangyarihan ha? Kaya yung mga naliligtas mga kapatid, huwag niyong sasabihin na, alam, naligtas ako kasi nagpatuto si Sister, Murillo, naligtas ako. Ha? Hindi ka na nagkaligtasan. Dapat may kapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita. Binago ka, nasaktan ka. Sapagkat ang salita ng Diyos ay two-edged sword. Kahit saan mo iwas-iwas, masusugatan ka. Kaya maraming mga lalaki, ayaw sa simbahan. Bakit? Laging tinatamaan, laging nadudukdok, laging nasasaksak ang kanilang mga ugali, ang kanilang mga attitude, ang kanilang mga bisyo. Kaya ayaw ko magsimba. Kayo na lang kayo magsimba. Hindi ko naman kayo kilala. Hindi ko alam kung ginagawa niyo sa bahay niyo. Ay nagsasalita lang tayo dito ng God's word or gospel. Bakit tinatamaan sila? Ibig sabihin, may ginagawa sila against sa Bible. Tama ba? Okay. At least nakuha ko ninyo. Number 3, natin titignan from verse asa na nga matapos ko tumaga? From verse 3 o from verse 9 hanggang 10. The effect or impact. Ano ba ang magiging effect nito ng pagiging faithful witness mo sa Panginoon? Nakakarating ka sa ibang bayan, naghanap ka ng kapwa niyo baptist. Bakit? Ipinapakita mo, nag-witness ka, ang impact mo sa buhay na dumating ka rito sa aming lugar at nag-observe kami. Ay, totoo nga, Kristiyano nga yan. Bakit? Tingnan mo siya, hindi siya nawawala paglilinggo sa simbahan, paglinggo, hindi siya nawawala sa prayer meeting, lagi siyang tumutulong sa anumang mga gawain natin. Yan ay nagpapakita ng kanyang example o effect doon sa kanyang faithful witness ng Panginoon. Hindi naman tayo mga palsong saksi, kundi tayo yung mga faithful witnesses of God. Nung narinig natin ang word, not just word only, but it is the power of the Holy Spirit that convert the people in salvation. Tama? Okay, balikan na natin. At gusto kong matapos ng umaga. The evidence of God's grace. Paano tayo nagkaroon ng ebidensya ng grasya? Tingnan po ninyo. Mayroon tayo dito. Napakalalayo ang bahay. Bakit taputin dito sa atin? It means, dahil sa grasya ng Diyos, inabot sila ng biyaya at grasya ng Diyos, naniwala sila sa Diyos, walang halaga ang layo. Ang mahalaga doon, na siya'y nabubusog ng salita ng Diyos. Aanin mo yung ang lapit-lapit mo. Listen, marami sa panahon ngayon, naghahanap. Gusto kong simbahan, yung malapit lang, yung lalakarin mo lang. Alam niyo kung bakit? Gigising siya, alas 10. Magsisipuli siya alas 10:30. Darating siya doon, nagpipray na yung pastor, and the people of God said, Amen, uwi na siya. Yun naman gusto ng mga tao ngayon, yung hindi siya napapagal, hindi siya naaburido. Puro naman sinasabi ni pastor. Ano yung pastor? Kasi wala lang magawa, kaya ganyan sinasabi. Ha? May Bible ba kayo? Look at your verse 5. Nandun po lahat ng ebidensya that God has been gracious to us. Okay? Siguro di ko na ito po palalawigin. Alam niyo naman ito. Dumaan po ang 2025. Ay, pamahirap. Kung maalala niyo yung 2025, yung nakakatakot.
Nga lang may grasya ang Diyos. Nakakatakot yung 25 na yun eh. Pero alam nyo, dahil sa grasya ng Diyos, nakating tayo. Una, because God loves you. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa inyo, pinatawid ka ng 2026. Nandito ang ating mga nakatatanda. Sister Pakin, Sister Nora, si tatay ni Marlene, wala si nanay. wala. Si tatay lang. Mga kapatid, alam niyo ang bahay niya, di ba? Pag ako nagbibisit niya nung araw, kaya hindi na po ako bumabalik din sa inyo. Kasi na po, tatay. Pag dating ko sa kalahati, nakayakap na ako sa inyo. Sabi ko, tapos aakayin lang ako patas kasi po ang bahay lang, ang hagdanan patarik. Magugulat kayo ng nandito yan. Ilang edad na niyan malasa si Marlene? Ilang edad na niyan? Ha? 80 na? 80 plus na, no? Oo. Mga kapatid, kung ako yan, hirap-hirap kasi alam yung pastor, may abo, tapos kauulan-ulan pa lang, madulas yung daanan, kaya kasi mo hindi ka nakasimba. Amen. Pero alam nyo, lalo akong nagiging napapamahal sa akin ang gawain ng Diyos. Bakit po? Nakikita ko ang taong yan eh. Na bumababa, parustos doon sa pulod na kanya tinitirhan. Pero nakikinig na salita ng Diyos dahil alam niya, babalik ng Panginoon. Ang mga bata, ang mga anak ko, anak, gising na, malita siya ng school. Mamaya na po eh, sandali lang. Sandali lang naman po kasi pa. Sandali lang po, ma. O bakit kayo nagtatawanan? Ano ba nakakatawa rito? Grabe man kayo. Sabi ka niya sa school, huwag tayong mga judgmental. O, ayaw ko mag-judge. Diba? Kagabi, nagturo ako. O, yung mga kuya, ha? Pag alas 10 na, tama na cellphone kasi Sunday school bukas dapat maaga tayo. Ay, may masasagasana ko. Change the topic. Okay? Amen. Diba? So, sabi dito ay, ang concern ni Paul dito, sabi ni Paul, ang mga tao ito sa Thessalonians, mga kapatid, napakaganda na kanilang pangalan. At magugulat kayo. Alam niyo po ba na ang pangalan niyo rin sa lugar na ito ay napakaganda? Alam niyo po bakit? At natin. Pangalawa, ang grasya ng Diyos among nakamalig family. Mga Kristyano sa kamalig. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa bawat isa. Tama? Bakit paano na ipakita, pastor, ang pag-ibig ng Diyos? Ayan na naman kayo. Paano na ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin? Paano? Kanina, kapatid, nakatayo pa tayo. Kahapon nung mag-drive ako, sumasakit ito ko eh. Kaya nagtawag ako kay Mr. Emilda kung pwede. Wala. Talagang busy yung ating kapatid. Pero ang grasya ng Diyos kanina, sabi ko, Lord, thank you, nakakatayo pa ako. Amen po ba? That's the grace of God. Nakauwi kayo, nakabalik, tumawid ng Samar. Diba? Kaya ito, okay, magalit sa akin. Ang tawag ko dyan, mga Samaritano yan. From Samar. Mga Samaritans yan. Okay? So, pero mga kapatid natin yan. Kaya dito po ay, ang sabi ni Pablo dito sa verse 5, okay? For our gospel came not only in word only, but also in... Ano daw? Oh, nakita nyo? Kaya kayo ba naupo dyan? Ba't kayo nakikinig? Alam niyo naman si Pastor, ganito lang yan eh. Pero ba't kayo nandyan? Kasi mayroon siyang dadalhin na galing sa Diyos, na kapangyarihan ng banal na Espiritu, na kapag kayo'y nakaharap sa sino mang magistrate, mataas ang katungkulan, sasabihin mo lang, dapat umakilala ang Panginoon, kahit sino ka pa man, kailangan mo ang takapagligtas. The power of the Word of God. Pero pag sasabihin mo sa inyong mga ranggo, talo ka. Pero gamitin mo ang salita ng Diyos, walang sino man ang hindi tatalima sapagkat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay isang tabak na susugatin ng kanilang, mapiprik ang kanilang puso at tatanungin nila, paano ba ang malikas? Doon kayo simula ng inyong sulbinin. Kaya dito po si Paul nag-conclude that ang pag-ibig ng Diyos sa Thessalonica ng mga tao at sa atin sa kamalikan na po, not because na mayroon tayong ginawa para sa Panginoon. Hindi yun ang dahilan bakit tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil may ginawa ang Diyos, i-demonstrate ng Diyos ang kanyang kamatayan sa krus na sakripisyo para sa iyo at para sa akin.
Dinurog si Kristo ang kanyang mukha, hindi siya makilala. Wakwak ang likod niya dahil sa mga sima na tinataman ng latigo. Sinaksak siya dito ng tagiliran niya at namatay siya upang yung kanyang pagiging banal, walang kasalanan. Yung ating kasalanan, pinasay niya doon at kanyang binayaran ng kamatayan upang ang kanyang kabanalan ay mapunta sa iyo. Hindi niyo ba yun na i-imagine gaano ano to? Parang kumbaga jackpot ka eh. Wala kang ginawa. Ang nagsikripisyo ay si Kristo. Kaya ito mga kapatid, mga kuya at mga ate, kapag hindi pa ninyo nakikita si mga kapatid niyan, isa sa aking ginagawa nung araw, ako po ay nasa Dominica nung araw nag-aaral, pero alam ko na kailangan ko ang kapatid ko madula sa Panginoon, kahit gaano siya kasutil. Minsan pag nagagalit ako, aasarin ka pa niya, pag inuutusan mo, balabalibag ko yun ang baon ng yun. Ay hawak niya yung gitara ko. Ako yung lugi. Basag yung gitara ko, ako yung lugi. Kaya huwag nating dadaanin sa init ang ating pagpapakita, katulad ng sinabi ni Pablo, na nakita sa inyo, na demonstrate ni Pablo ang kaligtasan ng salita lang, kundi ipinakita niya ang pagmamahal, ang pagtsatsaga, ang pagsasakripisyo. Marami sa gitna ng lugar na ito natin, na may mga tao, may mga kulang. Kaya dapat unawain natin sila para makilala nila ang Panginoon. Hindi yung gigipitin mo siya, ikaw kasi ganito ka. Wag! Katulad ng isang babaeng Kristiyano, matagal niya na, Pastor, pag-pray mo naman asawa ko, talagang lasing ko at hindi nakikinig. Inalasing. At nung malasing, siyempre, asawa ka, halika nga dito, kalinisin kita. Pagdating doon sa paglilinis mo sa kanya sa banyo, yung sabon, kulit mo kasi sinabi ko, sige, bubuhusan ng balik. Sabi ko na kasi sa iyo, nakapahiya ako sa mga kapatid. Kristiyano ka doon, hindi ka nagbabago. Sabi nung lasing kinamagahan, Sweetheart, alam ko lasing lang ako, pero hindi ako natumba, ba't ang dami kong bukol? At least nakuha niya. Hindi ganyan ang testimony ng isang asawang hindi Kristiyano sa kanyang asawa, unsaved! Ipakita mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Tama? Tama po ba? Paano nga maliligtas yan? Ikaw mismo eh. Ba't ako sasama dyan eh? Itong asawa ko nga eh. Pag lasing ako, alam ko na. Diba? So yun po ang sinabi nakita ni Pablo dito ang una, i-demonstrate doon ang kamatayan ni Kristo sa krus, nagsakripisyo si Kristo. Wala kayong ginawa. Si Kristo may ginawa. At sabi ni Pablo rito, mayroong provision. Wala tayong gagawin. Si Kristo lang gumawa ng lahat. Binayaran niya sa krus, nagdusa siya, namatay siya para mabuhay tayo. Saan tayo nabuhay? Dito hindi. Yung po ay iwanan natin itong lupang ito. Ang buhay na binigay ni Kristo doon nung siya'y mamatay ay eternal na buhay. Tama po? Mga kabataan, kung hindi nyo pa po ito alam, pag-aralan nyo ang inyong mga Bible. Sayang yung mga Bible niya, nakikita ko nung camp. Ang daming Bible nagkalat dyan eh. Kaya minsan parang ayoko nung mamigay. Tingnan nyo, kung may wala yung mga Bible nyo, tingnan nyo, baka yun dyan na Bible. Okay? So dito po, pangalawa yung God's love for you, God's provision for you, and last, mga kapatid, dito sa verse na ito, verse 4. Tingnan nyo po verse 4. Knowing, brethren, sabi sa Tagalog, okay? Verse 4. Yan. Yamang aming nalalaman. Ang alin, mga kapatid, ano ang nalalaman ninyo? Ba't kayo babalik-balik dito? Ano ba alam nyo? Ay kung mayabang yung pastor, ako lang may alam dito! Hindi ba? Ano ba alam nyo? Sabi ng verse, yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos. Ang ano daw? Hindi ang pastor ang naghihirang sa iyo para makilala mo ang Diyos. Ang Diyos mula pa sa simula, nasa isipan ka na niya, sa kanyang kaluguran, hindi sa kaluguran ng tao. Nalulugod siya sa kanyang paghirang sa iyo na isang araw, pag narinig mo ang gospel, ikaw ay bubuhayin ng Banal na Espiritu upang magsilbi ka para sa Kanya. Ang isip ba natin ngayong 2026, magmula sa January, Lord, kanina sinabi ni Preacher David, Lord, ano ang maiambag ko sa gawain mong ito? Ba't mo ako kinabit dito sa ikaw ang puno, kami ang sanga? Ba't mo ako kinabit dito, Lord? For what reason? Ang sanga, hindi lang nagdadahon. Are you with me? Ang sanga, hindi lang nagdadahon, kundi ay, kaya na po nagsabi, at hindi po ako. Next po na makita natin, ito yung God's choice of you. Sabi ni Pablo po dito,
ang privilege na ito, not only for the provision which they heard the gospel, but the grace that taught their hearts. Tinuruan ang puso nila. Saan? Matapos sa Diyos, sa grasya ng kanyang narinig sila. Alam nila pag dumaan ang problema, alam niya ang Diyos ang tutulong. Di ba naalala niyo minsan na nung may nauuso yung mga karton na pinapakita sa gospel, pinapakita ano po, na yung pinagbababato yung isang karakter, maya-maya napansin niya wala nang tumatamang bato kasi ang Panginoon na pala nasa likod niya. Nangyayari ba yon sa inyong buhay o hindi? Nangyayari din po yun eh. Kaya dito ay ang mapapansin natin na maliban ang Diyos ay ang daming ginawa para sa atin. Sabi ni Pablo po dito mga kapatid. Okay? Ang sabi ni Pablo na na-affirm niya ang lahat ng bagay na yon nang nakita niya ang mga buhay ng mga taga-Tesalonia ay nagbigay ng confidence na nag-a-assert, ano po, that they were indeed among the elect of God. Pag ikaw ay totoong Kristyano na tinawag ng Diyos, hindi ka mananahimik sa isang lugar. Katulad ng iba, kailangan pang dalawin. Siguro pag may sakit, pwede. Pero kung physically fit ka, anak ka ng Diyos, sa tingin ko hindi ka mag-stay doon. Gagawa ka ng paraan kahit malayo yan sapagkat alam mo na ang sabi ng Diyos, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon. So, dito po sa pangalawa, ito na po ngayon ang ating issue. Ano po ang nangyari sa atin noong 2025? Alam niyo, hindi ko naisip, baka may masaktan. So, ang naalala ko lang noon, okay, dito po ay ipinakita ng Diyos sa atin. Last 2025, last year, ipinakita ng Diyos sa church na ito ang kanyang protection, number one, ang kanyang provision, presence, at ang power. Bakit po? Bakit protektahan? Nung time na yon, anong taon ba yon? Ako po ay ganito rin. Nasubrahan yata ako ng trabaho, tapos nung nalalanghap ko yan, ay nangitim ako. Mabuti na lang, may sumaklulo na mga kapatiran at nadala sa hospital. Ano yung provision? Nagpadala ang Diyos ng sasakyan natin. Nagagamit sa Bible study, lagarit. Salamat! Ang daming ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos sa buhay ng simbahan ito, mga kapatid. Wait lang, hintayin niyo po ang U-turn sapagkat magugulat kayo. God expressed to us, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang kindness by His mercy and grace nung taong yon. Alam niyo, nabibless ako. Bakit? Tingnan niyo po ang ginagawa ninyo. Kung titingnan niyo ang paligid, hindi ko po yung gawa. Gawa yan ng mga taong nagpapatuloy magpagamit sa Diyos. Minsan pag tinitingnan ko to, alam niyo kung magkano yan, mahal yan. Huwag na natin pa lagyan ng price. Pero nakita ko ang kabila ng Diyos sa puso ng taong ginagamit. Ang Diyos ay hindi magpapabayaan sa kanyang mga tinawag. Amen? Yan po ang, dati wala kami dyan. Kahit bumamila, wala kami dyan. Pero alam niyo ngayong taon, sunod-sunod na, that is the presence and the provision of God na hindi dapat natin pinipil. Lord, bukas kailangan magbigay. Ipakita natin, katulad ng mga Thessalonian people, itong mga Kristyano ito sa Thessalonica, may puso sila sa Diyos. Look at verse 4. Diba? Sabi doon, knowing, brethren, beloved, your election for our gospel came not unto you in the word only, but also in power. Yung kapangyarihan naman ng Espiritu nag-uudyok sa iyo. Ano kayong kaya kong gawin dito? Eh, wala naman ako naihambak na iba. So itong gagawin ko, that's the power of the Spirit of God that speaking to you, ha? At ginagawa kang daluyan ng pagpapala ng Diyos para ang marami sa lugar na ito ay magpuri, Lord, thank you. Nagbabago na talaga, nag-grow na talaga kami. Salamat, Panginoon. And that is the provision, protection, and the power of God. Amen? Salamat po sa mga miyembro at mga visitor sa lugar na ito. Ginagamit kayo ng Diyos ngayong bagong taon. Ano pa pong mapasin natin? Okay? Maliban na in-express ng Panginoon ang kanyang kindness, ang kanyang grace and mercy, kung bakit ang inyong lingkod ay excited lalo akong mag-serve sa Panginoon ko. You know what? Hindi ang Diyos nagpapabaya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Ang daming magkakamay kami kasi, Pastor, kumusta ka dyan? May mga nagtitext, Pastor, okay ba kayo dyan? Ang mag-asawang kapatid natin, ayaw mong ang blessing. Pastor, pwede doon sa bahay. Doon pwede kayo pumunta. And that is the grace of God. Amen? Yan yung mga provision ng Diyos. Hindi namin, pwede bang hindi.
Sila na mismo nakakakita ng kanilang trabaho bilang sila po ay connected din sa body of Christ. Kung sila ang paa, sila ang lalakad. Kung sila ang kamay, sila ang gagawa. At kung ikaw ang mata, ikaw ang makakita ng pangangailangan at hindi mo kailangan ipaalam sa kanan at kaliwa ang ginagawa ng kanan. Ginagawa mo to para sa Panginoon ngayong 2026. Sino po ba? Yan po ang nakita ni Pablo dito sa verse na ito. Kaya maliban dito, salamat po sa inyo mga mahal na kapatid sa lugar na ito. Hindi ko kayo tinawag. Hindi rin ako tinawag, di ba? Kusa tayong sumunod sa panawagan ng Diyos at nagtagpo-tagpo tayo para papurihan ang ating Panginoon ngayong taon. Ngayon po ba? Yun po ang lesson ng ito ang pinaka-clarity, ito ang pinaka-malinaw ngayon na tayo po ay ang pag-ibig, ang mga testimonya ng bawat isa. Siguro mamayang hapon mayroon, okay? Ang testimonya ng church na ito na nagdi-display o pinapakita ang guiding hand ng Panginoon sa bawat isa, alam natin, hindi natin alam kung paano sila ginamit. Alam niyo, may mga tao dito, tahimik na kumikilos. Hindi nagpaparamdam. Basta gumagawa yan, magugulat kayo, oh, ba't may ganito na? Oh, bakit mayroong gano'n na? Sapagat ang mga tao ito, kumikilos sila ayon sa guidance ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi tayo yung lugar na, mga kapatid, bukas, mag-commitment tayo. Ikaw, 1 million. Ikaw, 2 million. Ikaw, 3 million. Kaya mas mayaman ka. Ikaw, 10. Kasi mas, hindi kanya ng simbahan ng Diyos. Ang Diyos mismo nakakaalam before we ask, before we pray ang ating need, God knows our need. Di ba? Yan po ang makita niyo dapat nung last year, ganun ang ginawa ng Diyos sa Panginoon. Pastor, hindi totoo sa buhay namin yan, ha? Hindi ba totoo sa iyo, Panginoon? Maraming ginawa ang Panginoon sa iyo last year. Sa amin po napakarami. Okay? So dito ay, nag-create ang Diyos, gumawa siya ng malinaw na dahilan sa atin, mga patutuo natin. Tingnan niyo po mga kapatid, ha? Kung bakit ang isang tao ay hindi nag-grow at hindi gumaganda ang buhay, ibig sabihin, stagnant. Hindi siya talaga lumalago sa Panginoon. Try mo ngayong taon. Lord, paano po ba lumago sa iyo? Try. Di ba? At mayroon po tayo mga schedule ng mga discipleship at pinagpipray ko po itong mga panganay, mga ate, mga sumunod na sana po ay maunawaan nila sapagkat sila po ang next sa generation ito. Ang mga tao ng Diyos na nag-submit sa Diyos ng kanyang kalooban ay pinagpapala ng Diyos. Tama po ba ako? Walang nag-submit ng kanyang buhay sa Diyos na hindi niya pinagpapala. You know what? Sapagkat lahat ng kibot niyan, Lord, maya-maya, Panginoon, maya-maya, Panginoon. Yan po ang submitted na life sa Panginoon. Yun yung aming topic kanina, kagabi ng mga men. Yung Romans 12:1. Ang lawak nung niliskas, ang ganda. Okay. Mga kapatid, ang mga taong nakasabit sa Diyos, pag nakarinig ng hard preaching, yung masyadong masakit na preaching ng pulpit, pag nakarinig yan, alam niyo, lumalambot ang puso niya. Hindi yan nagiging ganun. Kung ganun, pastor, ikaw na lang yan. Alis na kami rito. Hindi ko kailangan ng ganyang preaching mo. So, nangyayang pastor, Sapagat ang hard preaching ng Word of God, hindi yung galing sa Kanya, yung galing sa salita ng Diyos na nasasaktan siya, ibig sabihin, buhay pa siya. Kaya siya po ay nagkakaroon ng soft heart sa hard preaching. Ang produce po nito, pag na-produce po ito sa ating mga puso, ang goal kasi ng Biblia, ang goal ng salita ng Diyos na tayo ay magkaroon po ng malambot na puso upang ang instruction ng Word of God magawa natin. Kasi minsan pag hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, ibig sabihin, matigas ang puso mo. Nakita niyo po sa mga Egyptian, ang Diyos na nagpatigas sa puso nila, kaya sila po inapahamak. Alam na po natin yan. Kaya dito po mga kapatid, parang na-awkward ako magsabi sa inyo, mahal po namin kayo. Ayun kung bakit sinusuportahan nyo ang gawain ng Diyos. Kami po ay alipin ng Panginoon. The love of God ay kasama tayo lahat dito. Okay? At this body, ang church na ito mga kapatid, ang kanyang ministry, ang kanyang pagbabalik, hinintay natin lahat. Kayo, pagka tayo, lalo kung mga matatagal na dito. Okay? Please, lalo kayo mga matatagal na, ano po? Matagal na kayong kabahagi. Pag sinabi kong kabahagi, matagal na kayong nagpapasan ng anumang dinadaanan ng simbahan ito. Ibig sabihin, matitibay na yung mga braso nyo sa pagbubuhat sa mga may kabigatan. Nadadala niyo po yan sa pamagitan ng pagtutulungan, katulad nung nasa Luke. Okay? Mga matatagal na, yung mga bagong member natin, ano po, na tayo po ay
magpapagamit sa church, hindi tayo magpapagamit sa anumang mga sinasabi ng tao. Lahat nating gagawin, magpagamit tayo kung ano ang nauunawaan natin sa salita ng Diyos, yun po ang the best. Sapagkat, lalo siguro tayo po ng taong ito, lalo tayo pagpapalain. You know what? Sapagkat ang ating church, okay, ay tayo po, ang ating family, nag-umpisa tayo ng camp sa December, ang ganda. Yan, nakita ko po ng Panginoon, sana tuloy-tuloy po ito hanggang sa next December. Ang mga anak buhay ninyo, lagi natin pinag-pray po yan, okay? Ang mga kinabukasan, mga plano ng bawat isa sa atin. Lahat kayo may mga plano. Pero ano po ba ang nais ng Diyos doon? Pag yan ay naproban, ibig sabihin, maayos ang buhay niyo sa Panginoon. Kaya yun po sinasabi ni Pablo sa mga Thessalonians, the same as people in this area, sa Kamalig Baptist Church po, makikita natin lagi ang goodness and kindness of the Lord. Bakit? Tingnan niyo po. Marami ang kanyang kapangyarihan. At di nakakapagsigaw-sigaw ako kasi pag sumigaw ko baka maputo. Hindi natin alam. But the grace of God, His kindness, ay naramdaman natin last year, baka ngayon higit pa. Kaya mga kapatid, maalala nyo nung tayo mga baguhan. Ako, 1980s, baguhang Krisyano ako. Yung mga simpleng ngiti natin, yung mga excitement natin, pag nandiyan ang mga young people, nung kami mga young people pa, nandiyan sila, masaya kami. O sige, busy tayo, sama-sama, nakabisikleta lang. May pag-uwi namin, nakabisikleta, may mga dala-dala pa kami mga prutas, kung ano-ano. Eh, nakabisikleta, mahuhulog, gulong-gulong sa kalsada. So dito po ay yung mga simpleng excitement na yon, yung mayroong great joy, na habang, alam niyo ka, last year, may naramdaman po ba kayong kaligayahan last year? O mayroon kayong pinagdadaanan? Sana naman ngayong taon wala na. Bakit po? Yan po ang nakita natin ditong blessing. Sabi niya dito sa verse 3, remembering without ceasing in prayer. Pag pinagpipray mo ang isang tao, God will make a way. Alam na alam niyo yung kanta na yun, di ba? So that is the goodness of God. Kaya dito po, dito ko nakikita, pag nag-response kayo sa mga gawain, ito na, di ba nag-pray tayo na yung, kasi hindi talaga kakayanin ng maliit lang na, ano yung para sa ating renovation. Pwede ba yung pakita, David? Yung pinatarpuli natin. Tingnan niyo po ito, ngayong taon nagkaroon tayo nito, matagal na po, within 48 years, sa lugar na ito, 48 years, di rin mantakin nyo 48 anyos, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong renovation. Mamaya, pag nailabas na makikita nyo, napakaganda. Bakit po? Hindi ito pabigatan, kundi pagaanan. Magugulat kayo. Ako po amis na amis sa Panginoon sa ginawa dito sa atin. Minsan nga may kapatid sa akin nagsabi, Pastor, kailan ba talaga ang timetable natin? Kailan ang araw na yon na talagang yun matatapos? Hindi po tayo kumpanya. Na pag sinabi mo sa sekretary, okay, secretary, akin na yung budget, hindi tayo ganun. Tayo ay umaasa sa kindness and grace of God. Hindi tayo kumpanya. Akin na dyan na ba? Pakipakita. Ang ganda dito mga kapatid ay 1983. Ako po'y nakatulong sa simbahan sa pamagitan ng ganito. Simpleng napakaliit lang. Pero alam nyo, pag naalala ko, nandito ako sa lugar na ito, naalala ko, mayroon akong munting kamay na nakadikit sa building na yon. Makikita nyo yan mamaya pag nailabas na. Kaya dito po mga kapatid, ay excited tayo, mayroon tayong great joy, mayroon tayong enthusiasm, mayroon tayong anticipation, mayroon tayong excitement. Ano yung anticipation, Pastor? Ina-anticipate mo, sabi kanina sa Sunday school teacher natin, ano kaya ang maitutulong ko sa gawain ng Panginoon ngayong taon? Magdadala ba ako ng bata? Magdadala ba ako ng kaibigan? Magsusulwining ba ako? Magbabible study ba ako? Ano ang kaya mong gawin para sa katawan ng Diyos? Yan po ang ating pinaka-motibo kung bakit natin inaaral ang sinabi ni. So, nakita po niya yan? Yan yung upgrade mula sa 48 years ng lugar na ito. I-upgrade natin siya. Nag-worship ba yun? Isa may na-open pa nga dyan eh. So, dito po ay tamang lugar, tamang pagsamba, tamang pagsunod, tamang tao mga kasama natin, tamang pananampalataya. Alam niyo kahit medyo difficult, minsan may mga taong difficult na kausapin. Pakahirap unawain. Pero alam niyo, simpleng difficulty yon, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpasensya, mapagmahal. Pero difficult na people yan. At nung maligtas yun, alam niyo, ang hirap na rin niyang patigilin sa paggawa, sa gawain ng Diyos. Yan yung mga difficult people.
May kilala ako niyan eh. Okay? Tinututukan kami ng 45 pag kami dumadalaw. Alam niyo, nung maligtas, ay galit na galit yun pag may mga young people na nakaupo lang sa simbahan. Eh, mahirap yung difficult people pag yan ang naligtas. Difficult talaga yan. Parang ano yan eh, hindi yan mapakali. Uutusan ka talaga yan dahil ang init ng kanyang puso ay nandoon sa Panginoon. Ito naman for Christ's sake. Okay? Kaya dito po ay tatapusin ko na ito kasi maubusan ng oras. Number 1, thank you po sa inyo. Salamat po sa inyo lahat. Hindi po ako pwede mag-isa dito. Ako yung mag-preach, tatakbo ako dyan, uupo, pastor, hindi ganun ang simbahan. Amen! Nagtatawag ang Diyos ng pastor, nagtatawag ang Diyos ng mga member. Salamat po sa inyo. At pagkatapos, thank you sa inyong pagmamahal sa gawain. Thank you sa inyong mga kindness. Thank you sa inyong loyal service sa Panginoon. This is the starting point ng ating bagong 2026. Kasi kapag tayo nagsiserve sa Panginoon, dapat ma-exercise natin ang stewardship natin. Pag sinabing steward, katiwala tayo. Dalawang uri lang katiwala. Mamili kayo. Mabuting katiwala o masamang katiwala. Alin ang gusto nyo? Siyempre, mabuting katiwala. Pinagkatiwalaan ka lang ng buhay mo, pinagkatiwalaan ka lang ng trabaho mo, pinagkatiwalaan ka ng pera mo, tapos aangkinin mo. Hindi po yan maganda. Kaya sabi kay Moses, Moses, take off your sandal. You are stepping in the holy ground. Nasa banal na lugar ka ng Panginoon. Huwag mong aangkinin ang hindi sa iyo. Amen? Amen po ba? Ay, minsan may mga ngayon ba, yes Lord, bagong taon na. Ako na ngayon dapat masunod. Baka matamaan tayo ng gidlat dyan. So, every year, sa ministering pinagkaloob sa iyo, huwag kang magmadali. Dahan-dahan yan lumalago. Tama? Ayun nyo, bakit tayo nagsusundo na ngayon doon sa lugar na yun? Mayroon pa dito sa Kagiba. Mayroon pa tayong mga high schooler. Hindi natin alam kung ang plano ng Diyos yan. Bawat taon, pag tayo parang hindi tayo tinamad, hindi tayo nagpabaya, lalago yan. Yes, magiging complicated minsan, magiging parang magulo minsan. Ito ang challenge sa atin. Kapag ba bilang sundalo ka ng Diyos, yung kalaban sa kabilang pangpang at tatawid ng tubig, hindi ka na ba tatawid para sila ay labanan? Anong klaseng sundalo ka? Ang sundalo ng Diyos ay mga defensive. Ang sabi ng Bible, huwag niyong bubusalan ang baka na gumigiik ng mais. Hindi po dapat siya ang nagpo-produce. Kumakain din siya doon, nandoon sa provision na yon. Kaya dito po ay mapansin natin ang binabanggit dito ni Pablo. Okay? Pag may project sa church, katulad ng pinakita natin, okay, dapat maging produktibo tayo. Ano ba mayabag natin? Maliit! Malaki. Pag pinagsama mo yung maliit at yung malaki, ihawak mo sa isang bagay, yung malaki o kaya ito at saka yung maliit. Nakakahawak? Hindi. Maliit at malaki yan eh. So, ganun po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Kaya, ano man pong pinagkalob sa atin, medyo masalimiot, may challenge. Maliit ka man, hindi ka man malaki, pero makakatulong ka. So, yun po ang binigay ni Pablo dito example na sila nagpakita ng kanilang mga examples doon sa leader. Ano po? Alam niyo yung mga tao ngayon sabihin natin sa Pilipinas lang, pag dinala mo ang gospel sa mga leader, ayaw nila yan. Pag dinala mo kay Satanas ang gospel, ayaw din niya. Lalo po yung mga nangunguna sa kaniliman, ayaw ng gospel. Sabi ng John chapter 15 verse 19, okay, kung kayo ay nasa mundo, okay, the world will have his own. Pero dahil hindi kayo sa mundo, ye are not of the world, ang sabi ng Bible, okay, but I had chosen you out of this world. Ibig sabihin, hindi tayo sasama doon sa kanilang ginagawa, kundi ang ginagawa natin para sa ikago-glorify ng ating Panginoon. Yun po ang example ng mga Thessalonian people. Yun po ang example ng crucifixion o kamatayan sa cross ang tinutukoy. Number 1, there are two kinds of crucifixion and work of faith. Look at verse 4. Pakibalik po ang verse 4. Circle the word work of faith. Okay, verse 4, sabi doon, asan na yung work of faith dyan? Verse 4 pa talaga? Mali yata nalagay ko. Verse 3 pala, sorry. Verse 3. Okay, verse 3, yan. Remember me that ceasing your work of faith. Pakilagay po, work of faith. Ano ang trabaho ng pananampalataya? Bakit ka nakasiguradong ligtas ka ngayong umaga?
Dahil po yun sa pananampalataya kay Kristo, namatay siya doon sa krus. Ay, anong connection yun sa'yo? Namatay siya doon sa krus, nagdusa sa krus. Anong connection sa'yo? Ang connection sa atin, the work of faith, ang trabaho ng pananampalataya, is the crucifixion of Christ and the crucifixion of the believers. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito, mga kapatid? Number one, we have the crucifixion in Galatians 2:20. Pinag-aralan din namin ng mga men kagabi. Namatay ka na eh. Sabi ng Galatians 2:20, I am with Christ, nevertheless. Hindi ako nabubuhay sa aking sarili. Yet not I, but Christ liveth in. Namatay ka ng matagal na, kapatid. So, ang crucifixion una na sa iyo, ang sabi doon, okay, I am crucified with Christ. You died in Him. Kaya nga nagsasakripisyo kayo. Kaya anumang inaabot nyo rito, ginagawa nyo, binabayaran nyo, yun po ay galing na kay Kristo, hindi na po yung dati sa'yo. Bago ka na, amen. Uy, mukhang hindi nyo nagustuhan. Amen. Tingnan nyo po, ako'y namatay na kasama ni Kristo. Matagal ka nang namatay doon sa dati mo. Bagong nilalang ka na, so therefore ngayong 2026, Lord, ang buhay na pinamumuhay ka ngayon ay buhay mo na, hindi na akin. Ano ba ang nais ni Kristo sa kanyang gawain? Are you listening? Ano ang nais ni Kristo kung ay pinamumuhay mo yung buhay ni Kristo? Ano ang nais niya sa gawain niya ngayon, 2026? Ano ang nais ni Kristo sa palagay niyo? Kung ikaw sa buhay mo. Tama? Tama po ba? Wala namang problema yun eh. Kasi kailangan mong kumain, kailangan mong trabaho. Pero dapat ang unahin mo, si Kristo ang nakikita sa buhay ko. Because you are crucified in Christ, you died with Him, at ang buhay mo ngayon ay buhay na ni Kristo, hindi mo na yan sarili. Tama po ba? Huwag mo angkinin ng hindi iyo. Tama po. Tingnan natin, Galatians 2:20, pagkalabas. Look at Galatians 2:20. Underline niyo po ang mga hindi atin. Okay? Galatians 2:20. Diba? Galatians. Yan. Ako'y pinakong kasama ni... underline. Hindi na ako. Kundi si... At ang buhay na kinabuhay ko ngayon, sa naman ay... Ay, sa anak ng Diyos yun, hindi po yan iyo. Huwag kang mga angkin. Grabe ka naman. Amen po ba? Good morning. Happy birthday. Grabe, tensyonado sila. Amen. Ano pa? Nanak sa akin ay Ikaw ba ang nagmahal? Ikaw ba? Si Kristo ang nagmahal sa atin. At ano pa? Ikaw ba nagbigay ng sarili mo sa Kanya? Ikaw ba? Siya eh. Huwag nating aangkinin ng hindi atin. Namatay ka ng matagalan, you are in Christ. Tapos sabi, Kristiyano ako, pastor. Pero ang nakikita, ikaw, hindi si Christ. Amen. Ulit na kayo, tapusin ko na. Okay. Number 2. Dito sa 2 kinds of crucifixion. Kaya pinagmamalaki ni Pablo itong Thessalonian people. Ipinagmamalaki ng Panginoon. Kung buhay si Pablo, ipagmamalaki kayo. Salamat po sa inyo. Bakit po? Number 2. We are crucified in Christ. Number 2. Crucifixion of consecration. Okay? Ano po ito? Pagpapakabanal, purification, paglilinis, setting apart. Dapat hindi ka nila kaparehas. Isa sa pinag-usapan na ng mga men kagabi. Dati ka na doon eh. Wala ka na, bago ka na nga eh. Ba't babalikan mo yung luma mo? Hindi ka na yun. Hindi ka na yun, luma. Bago ka na eh. So, sabi doon sa Luke 9, if any man will come after me, ano sabi? Kayo magsabi, if any man will come after me, let him. Kayo. If any man will come after, kung sino man ang susunod sa akin, sabi ni Kristo, let him what? Ay, grabe, di masabi. Ano daw yun? Kayo mga ladies. Let him what? Let him what? Pakita na nga yung Luke, ano ba yun? Luke 9. Hindi ko na isulat yung text. Parang, ano? Yan na pala eh. Ayan. Para kayo na po magsabi, hindi si Pastor, mamaya sabi, si Pastor naghula-hula na naman eh. Okay. And then, sa chapter, if any man will come after me, sa Tagalog, kung ang sino man nagnanais sumunod sa akin, lahat tayo gusto maging Kristiyano, lahat tayo gusto sumunod. Eto ngayon tanong ng Panginoon.
Ay, wag na. Ayawan na. Ayawan na. Pero yun mo, kakalimutan mo sarili mo, paano pag may party? Paano pag may inuman? Kakalimutan ko sarili ko, manginginom ako nung araw may karera pa kami, tag-10. Sa akin, 15. Oh. Kakalimutan ko ba yon? Kasi nga, binago ka na ng Panginoon Si Kristo na ang buhay mo ngayon, hindi na yung dati. Anong gagawin mo ngayong taon, 2026? Ipakita mo ang ugali, ang pagmamahal, ang pagpapasensya, pagpapatawad ni Kristo. Kasi ang buhay mo ngayon, kay Kristo na po yan, hindi naman na yan atin. Tama po ba? Sabi nga nung isang member natin dyan, Pastor, may ganyan ka. Bakit? Ang laki pala sweldo mo, nasa 16 ka na, tapos nag-resign ka. Ganun ka. Ay, okay lang yun. Ngayon, alam mo mga kapatid, kung ano nangyari sa kanya, naawa ako. Pinalo ng Diyos Ayaw kong mamalo, kilala niyo kasi kung papakalanan ko. Kaya mga kapatid, kung ang sino man nagnanais na sumunod kay Kristo, are you listening? Pastor, paano yung pag-inom ko? Hindi ka na ngayon Kalimutan mo na yon. Kung gusto mo sumunod sa Panginoon, kalimutan mo sarili mo. Huwag mo nang punuin yung bibig mo na hilig ng ganong sigarilyo, ng alak. Hindi naman tayo mahigpit dyan Kaya lang, nakikita ka lagi araw-araw dyan. Nakakahiya sa pamilya mo. Kristiyano! Amen! Ipakita mo na maayos kang tao. Hindi ka nila katulad sapagkat ang buhay mo ay kay Kristo. Kung ang sino man nananais sumunod sa akin, alam niyo kung bakit? Ang sino mang sumusunod kay Kristo, pinagpapala ang buhay. Binibigyan ng karunungan, binibigyan ng talino. Ay pag gusto mong sumama sa mga tao ngayon, magiging kang katulad nila. Tama? Nakikinig po ba kayo? Bagong taon na. Bagong taon na. Okay. Sabi doon, tanggihan niya ang kanyang mga nais, yung mga desire niya. Kalimutan mo na yan. Sapagkat bago na ang mundo mo ngayon. Bagong taon na. Unang-una, papatayin ka lang ng mga yan Okay? Ito po ang isa sa hindi po masama makipagkaibigan. Kaibiganin mo sila dahil kay Kristo. Pero kung ikaw ang dadalhin ng kaibigan mo doon sa kasamaan, warning sa'yo, papatayin ka nila. Ayaw nila ng gospel. Ayaw nilang maligtas. Hahilain ka nila papunta sa kanilang grupo para patayin ka sa bisyo. Okay? So dito po ay the crucifixion of consecration. Kung sino man nagnanais sumunod sa akin, kalimutan mo ang sarili mo, pasanin mo ang cross. Ano yung cross? Pag ginawa, pwede! Para na pwede, tagay na! Halika ka na dito. Pasanin mo yung cross mo. Hirap pagpasan ng cross. Sabi, amen! Kay Kristo, may kasaganaan, may kaligtasan. Mas maganda ron, tamang tao, tamang lugar, tamang kamag-anak. Pagpipray ka, mamahalin ka, tuturuan ka ng tama. Etong mga nasa mundo, yung mga sugaron na yan, mga manginginom na yan, tuturuan ka magawa ng masama. Tama? Piliin mo ang tamang tao, yung nakay Kristo. Yung ipinamumuhay ang buhay ni Kristo. Tuturuan ka niya ng karunungan mula sa salita ng Diyos. Magiging marunong ka, magiging kang pantas. Na ang sabi ng James, kung naghihingi kayo ng karunungan, humingi sa Diyos. Mga kapatid, okay? Na sakripisyo ng laman. Kalimutan mo na yon. May mga kasama tayo dito, mga kapatid natin. Pagka nakita yung sigarilyo, tumatalikod sila. Nagnanais din ang kanilang mga bibigat nila, pero tinatalikod nila yon. Bakit? Alam nila na hindi yun magdudulot ng kabutihan sa kanilang katawan. Papatayin sila kaagad nun. So the sacrificing of the flesh, sabi ni Pablo dito, okay, I die daily. Dapat sa sarili natin mamatay na tayo. Wala na yung dating hilig mong makipagbarkada, hilig mong magpunta doon sa barkada, nagiinuman. Huwag na, mamatay ka na roon. Magpasan ka na ng krus mo, asikasuhin mo ang mahal mo sa buhay. Kung may pamilya ka, yung pamilya mo asikasuhin mo, igagalang ka niyan at iuunor ka niyan. Okay? So, sabi ng Galatians ulit sabi ni Pablo, those belong to Christ, crucified the flesh. Yung mga hilig sa sosyalan na Kristiyano, hindi na yan yung nakikita. Magtatago na yan. Makita, oy, kailangan kita doon, ninang ka ba ganito? Okay, ninang, sige, magpapadala lang ako, pero hindi ako makita dyan. Bakit? Si Kristo na ang ipinamumuhay ko ngayong taon. Amen! Mga barkada, yung mga mahilig na makipagsosyalan sa mga, alam nyo na, yung mga mahilig sa gatherings na ganyan, mga babae. Pagka
ka na dunog ka sa gitna nila, maging identified ka na ikaw ay Kristiyano. Hindi katulad nila. So, crucify the flesh, yung passion, yung hilig niya. Ano bang hilig mo? Kalimutan mo na yon kasi ipamuhay mo ang Kristo. Yung desire mo ngayong taon, ang hangarin mo, yung mga, yung mga gustong-gusto mong gawin, kalimutan mo na yon. Because you are in Christ. Sa kanyang crucifixion, namatay ka na, patay ka na doon, di mo na kailangan yan eh. Bagong buhay ka na. So, the power of the Holy Spirit, they crucified the flesh. Kung bakit maraming Kristiyano nakapanindigan, sapagkat ang banal na Espiritu, ipinako na ang kanilang laman ng Holy Spirit. Kaya pag nagagawa siya tinutok siya ng barkada niya, sabi niya, Holy Spirit, patawad po, ayoko yan, tatakbo ka palayo. And that's why, sabi ng panghuli natin, the impact. Ito yung impact sa verse 9 and 10. Last. Tapos na tayo. Verse 9 and 10. Pakilabas po. Sabi ng verse 9, okay? They turned to Him to serve God. Nag-serve na sila. Kinalimutan na yung mga bagay na sa mundo. Magsiserve na ako sa Panginoon. Piunor pala, gagaling pala, tatalino pala. Verse 9. Ayan, sapagat sila na nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga ang Diyos-Diyosan nyo, kapatid, alam nyo kung ano yung Diyos-Diyosan natin mga araw? Yung mga Diyos-Diyosan natin, ay mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sigla. Yan ang inyong Diyos-Diyosan. Kung sa mga unsaved, inuuna yung manok kaysa sa salita ng Diyos, di ba? Pangalawa, verse 10, they turned to Him to wait for His coming. Naghihintay po ba kayo sa pagbalik ng Panginoon? Mayroon tayong confidence kay Kristo, may credibility ang salita ng Diyos. May natutunan po ba kayo? Ay, bisa tayo mag-close. Sana ngayong bagong taon ay ma-exercise natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang ginawa niyo sa buhay mo ngayong taong ito? Na ngayong taon ay mai-apply natin para sa gawain ng Diyos. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po. Sumagit salamat po sa napakadakilang grasya, pagtawag sa kaligtasan, na hindi man kami, Panginoon, maliligtas, pero ang banal na Espiritu, ginising kami mula sa pagkaging patay, spiritual, patay kami, pero binuhay kami ng banal na Espiritu upang maunawa ng gospel. Habang po nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, bakit ikaw ay tinawag ng Diyos at namatay kang kasama ni Kristo para baguhin ang buhay mo upang magamit ka niya ngayong taon sa kanyang mga bagong plano sa gawain niya? Ang tanong ngayong umaga, mga kapatid, magmula sa mga bago at mga datihan, nais mo bang paglingkuran ng Diyos katulad ng Thessalonian people sa verse 9? They turned to serve God. Gusto mo bang paglingkuran ng Panginoon ngayong taong ito na 2026? Kayo po nakakaalam. Pangalawang tanong po, gusto nyo bang i-exercise ang ginawa ng Diyos sa buhay nyo? Last year, pinalagpas tayo, pinagpala kayo. Ano ang maitutulong mo ngayong taon sa gawain ng Diyos bilang ikaw ay isang Kristiyano, bilang ikaw ay isang miyembro, bilang ikaw ay may pagmamahal sa gawain ng Diyos? Ano ang maiaambag mo, maitutulong mo sa gawain niya? Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. We are crucified with Christ. Tayo po ay wala na doon sa dati nating mga hilig, mga bisyo, kundi ang buhay ni Kristo ang ating pinamumuhay. Gusto mo ba na makatulong, makaambag sa mga gawain ng Diyos ngayong taon? Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na nahayag ngayong umaga. Ano man po ang ginawa nyo sa amin last year at ngayong bagong taon, pinagpala nyo kami, nakatawid kami sa bagong taon, malakas kami, walang karamdaman. Salamat sa mga pagpapalang dumating, salamat sa mga bagong trabaho, salamat sa mga bagong mag-apply, salamat sa mga bagong graduate, salamat sa mga bagong natututong mga bata, sa mga bagong disciple, o Panginoon. Harinawa, magamit nyo sila ngayong taon. Kayo po ang masunod. Patayin namin ang aming mga laman, patayin namin ang aming mga flesh, patayin namin ang aming mga desire, patayin namin ang aming mga gusto, mga nagbibigay sa amin ng ginhawa at ligaya,
kundi ikaw ang manguna sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.